Okay. Good day mga katoda. Ito, meron tayong kunting bibigyan tip tungkol sa transmission, pero nanggulo itong aso ko. Doon ka! Bakit? Ikaw tuturo dito? Halika, oh. Diyan ka lang. Gulo itong aso ko, nangangagat pa. Diyan ka lang na, manood ka lang. Transmission gear sa TMX 155. Ito. Hawakan natin mabuti para makita. Primera, segunda, tercera, cuarta. Primera, segunda, tercera, cuarta. Turo natin. Ito yung idle gear. Idle gear may kasamang washer. Ayan, idle gear yan. Yan, meron siyang bushing sa ilalim para hindi maluwag dito. Pag nasira itong bushing na to, uga-uga ito. Kaya dapat may bushing ito. Ngayon, may washer siyang manipis. Ayan, may washer na manipis kasama dito. Yan, gawin natin yan. Dito naman hindi natatanggal dahil kasama sa shafting. Dito hindi natatanggal, kasama ito sa shafting, itong primera. Sa shafting na to, pag nasira ito, papalit ka na shafting. Tanggalin mo lang lahat itong mga gear na hindi sira. Dito tayo sa segunda. Ito segunda, may dalawang washer sa ibabaw. Ang isa cooler. Pag cooler, ibig sabihin makapal. Yung washer manipis lang. Ayan, manipis washer. Tapos ito cooler ng tawag nito kasi makapal eh. Ayan, may dalawa sa ibabaw na segunda. Ito segunda, kaya nakataob siya ganyan kasi ang posisyon niya na ganyan nakatayo. Nandito kasi sa ilalim yung clutch housing, nandito yung idle gear, kaya nakadapa siya ganyan. Yan, yung paa niya nandito sa yan, yan kataob, hindi pa ganyan. Yan, hindi pa ganyan kasi wala namang kakapitan ito walang kakapitan. Hindi freewheeling siya, hindi kakapit, kaya ganito talaga. Yan, ganyan para pag kumapit na hindi nagagalaw, yun na, gagana na ng transmission. Yan. Meron din siyang kasamang spline washer. Spline washer niya ito. Spline washer ito dahil hindi siya, meron siyang paa sa ilalim yung washer. Kung walang paa yan, washer lang. Pero dahil may paa, spline washer ang tawag. Pagkatapos ng spline washer, meron siyang circlip. Ito circlip. Bago matanggal itong kwarta, kailangan mo munang tanggalin yung circlip. Kaya pag nasira yung kwarta, tanggalin mo yung circlip para matanggal mo ito. Ngayon, ang paglagay naman ito, hindi na natin tanggalin. Ang paglagay naman ito, yung apat na paa, dito yan sa tercera. Dahil apat na paa din yung tercera eh. Hindi mo pwede ilalagay itong apat na paa na walang gear dogs ang tawag nito eh. Nandito yung shifting fork nakalagay. Kaya hindi pwede babalik rin dahil yung shifting fork, pag ipasok nyo na, hindi na rin papasok doon sa shifting drum. Malayo sa butas na, dahil hindi pa rin kayo magkakamali. Dahil pag nagkamali kayo, hindi papasok doon sa shifting drum pag nabaliktad nyo ito. Kasi yung shifting drum, yung gatla nun, hindi siya tugma pagka nabaliktad ito. Kailangan dito sa ilalim itong gear dogs na to, itong gatla para sa shifting fork. Ngayon yung tercera naman, meron din siyang una circlip sa ilalim. Ang sunod ng circlip, spline washer, katulad nito, spline washer.
ang pagkakaiba lang nila, itong spline washer na to nasa ibabaw ng circlip dito sa taas sa kwarta, pero sa tercera ang spline washer nasa ilalim, nasa ibabaw naman yung circlip. Circlip. Ayan, ito yung ano naman, main shaft. Ito yung main shaft. Ito yung kinakapitan ng housing dito sa baba. Pag ilagay ko na ito, yan yung sa housing. Pero bago ilagay ito, meron muna tayong isang washer na manipis. Ayan, washer na manipis. Ilalagay mo na to, huwag kalimutan para hindi gagasgas. Pag walang washer ito, gagasgasan. Yan, meron siyang washer manipis. Tapos ito, malinaw na malinaw. Dito yung clutch housing, pag binunot mo yan may washer na manipis. Ayan, saksak mo. Okay, yan, good na tayo dyan. Tayo kung ganyan, ilalagay natin ng primera, segunda. Segunda ito. Ayan ang segunda. Yan, segunda yan. Kailangan kakagat siya. Hindi pwedeng baliktad. Hindi pwede ganyan. Kailangan segunda ganyan. Pero bago mo ilagay ito, meron mo ng spline washer. Ayan, spline washer yan. Spline washer yan. Lagay natin ito. Spline washer muna. Hindi maskip yung spline washer niya, maganda dahil yan, spline washer. Tapos segunda ganyan dapat pataob, hindi patingaya, hindi pa ganyan kasi hindi kakagat itong kwarta. Makagat tong kwarta, kakagat tong kwarta sa tercera at saka sa segunda. Ganyan yan, lipat-lipat lang. Kaya dapat magaganyan yan. Kaya walang kaligaw kahit na kayong gagawa, kayang-kaya nyo na. Yan. Pagkatapos naman ito segunda, kailangan may dalawang washer sa ibabaw. Mauna muna tong cooler tawag nito kasi makapal kasing kapal ng o-ring. Ito washer manipis, hindi naman sobrang nipis, basta washer lang siya, tamang kapal. Ayan, buo na yan, buo na. Dito naman tayo sa output, counter shaft. Main shaft yung kanina, ito naman yung counter shaft. Ito namang idle gear, may baliktaran ito. Ito yung tumatama ang gear na to doon sa mahabang pinapasukan ng housing. Meron siyang washer isa, ayan malapad yung washer na yan. Ito naman may baliktaran ito kasi pagka binaliktad mo ito ganyan, makarinig ka ng gasgas, ingay yan kaya dapat hindi mo ibaliktad para walang gasgas, walang ingay, ganyan dapat yan. Walang ingay. Tanggalin na natin ito. Merong bushing ito, may washer din. Ayan, bushing niya. May bushing sa ilalim, may bushing ito. Natatanggal ito pero ito masikip. Yan yung bushing niya. Pag wala bushing to, maluwag kasi sa subok ko kaya hindi pa rin kayo magkakamali dahil ito maluwag kaya kailangan niya ng bushing. Pag ikabit natin itong bushing, ito yan, bushing, kabit natin. Maskip dahil walang
Sikip ang busing. Ayan, pumasok na. Nakunat dahil walang langis. Ayan, busing. May washer siya bago busing. Ayun, nalaglag. Ayan, washer. Lalagay dito. May busing din ito malaki. Yan. Washer. Yan. Tapos ganyan. Tapos ayan. O, kunin ko ulit. Yan. May busing to kasama. Tapos washer. May busing din ito. Maskas yung aso ko. Ayan, busing. Hindi pwedeng walang busing to eh. Puga din oh. Oh. Pero pag may busing, yun yung pinaka-brace nya. May washer din to siya. Washer muna. Ayan. Ito. Primera, segunda, tercera, cuarta. Ito cuarta. Cuarta. Yan. Wala nang washer dito kasi mayroon siya circlip, tapos may spline washer ito. Circlip, spline washer. Pasok nyo lang ito. Ganyan, wala nang washer tsaka kasi ito may circlip na ito, may washer tapos circlip. Pero ang circlip nito nasa ibabaw, tapos ito na isunod. Tapos maglagay kayong washer dito. Yan, harang washer para tungtungan naman ito. Yan. Yan. O, may busing din to para hindi uga. Pagkatapos washer ulit. Yan. Diyan ang washer kasi ilalagay natin ito. May busing ito. Idle gear. Saka washer. O, yan lang. Buo na. Kasi ito may dalawang washer tsaka collar. Yan. Segunda ito. Segunda. Kailangan ganyan na. Yan. Hindi pwede na baliktad pero mas maganda yung sunod na siya standard. Ganito siya. Tapos collar. Tapos washer. O, ganyan lang kadali ang pagbuo ng transmission. Laglag tong washer. Ganyan lang kadali ang pagbuo ng transmission. At saka nyo na ganyan. Yan. Hindi pwede baliktad. Siyempre ito yung ito siya yung sa sa sprocket, engine sprocket, kaya dito sa labas siya. Tapos ito naman yung isa sa clutch housing. Clutch housing. Ayan, ganyan lang pagkalagay. Tusok nyo lang pa ganyan ito. Yan. Okay. Klarong klaro. Hanggang dito lang. Hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo mga katuda. Uy, nalaglag. Nalaglag ang washer. Yan.